Itong kapatid niya, bangang ito, adik ito. Kaya ang lahat ng mga desisyon niya ngayon ay dahil sa kanyang pagka-drug addict, kailangan ito ma-rehabilitate. Pero kahit anong gawin niya, walang mangyayari. Tandaan niyo ha, alam niya yan. Sangayon sa kanya, alam ko po yan dahil kapatid ko yan. Correct, tama ka dyan. Sila'y napaglinilangan. O sa kanilang pananaw, ang iba naman, na siya talaga ay utak ng mga kalokohan. Hindi nyo na kailangan ng sinumpang salaysay ng kung sino man. Para sa kanila, merong gumawa ng krimen na kasama niya at nag-umami na at itinuturo na siya. Yan o malaga. Kaya ang taong bayan ngayon, lalong nag-aalam, lalong naniniwala na kailangan ng palitan. Kaya kita nyo ngayon, ang karamihan sa tumatawag na ngayon, Marcos resign. Kahapon nagsimula na yung Marcos resign. Samantalang yung kabila naman, yung yellow o mga dilaw, ayaw nila ng Marcos resign. Sila naman, ayaw nila. Kasi mag-resign, si Inday Sara ang magiging vice-presidente. Ang katotohanan dyan, yang si General Bronner, siguro nahihirapan din siya. Sa tingin ko, ang feeling niya, gagayahin ko si Secretary Enrile ng mga panahon, gagayahin ko si Secretary Angelo Reyes at yung Chief of Staff na nung nakita nila na ang tao ay galit na, wala akong choice kung hindi suportahan. Sa ngayon, since hindi niya pa nakikita yung talagang sobra araw-araw malawakang mga rally, tahimik lang siya. Pero yung mga nasa baba, maniwala kay nasa baba, hindi ba galing, saan ba ako daraan kung hindi papuntang Luneta, kundi sa mga pulis. Una-una, hindi ko naniniwalang voluntaryo ang resignation yan. Alam mo, magaling itong, gaya ng sinasabi ko, magaling itong si Presidente Marcos Jr. Tandaan mo, yung si Bersamin ay itinuro ng isang resource person o kung ilang pang resource person na tumanggap ng pera dyan sa flood control projects. At itong si Pangandaman naman, tinuturo din nakasama doon sa pagbibigay ng mga insertions doon sa 100 billion flood control projects. Sa tingin ko, dahil nga involved sila, ang taong bayan kasi, yung mga rally-rallying ginagawa ngayon, humihingi sila ng aksyon sa presidente. Gusto nila, usigin mo lahat na nabahiran ng korupsyon. Kaya yung pagre-resign na yan, kasama yan, para ipakita niya na tatanggalin niya at tinanggal niya sa pamamagitan di umano ng pagtanggap ng resignation. At sinasabi nila ngayon na out of delicadeza. Kung totoo yan, pwede sana, following their logic, na dahil ito ay tinuro, inakusahan ng korupsyon, pwede dapat siya rin, presidente ng bansa, magre-resign. Kasi nga, tinuturo din siya ni Saldico. O kaya lahat ng yan, ay sa tingin natin, puro ginawa, sadya, upang ipakita sa atin na si Presidente Marcos Jr. dahil hindi ba inilalarawan niya na siya ang nanguna sa korupsyon laban sa mga tiwaling opisyal. At hindi siya kasama dyan. Kaya consistent with that position, kailangan lahat ng mabahira, lahat ng akusahan, tatanggalin niya. Whether through resignation at tatanggapin niya or talagang sisipahin niya. Regardless of whether it's voluntary or hindi, the fact remains na natanggal na sa posisyon. Kaya yan ang pinapakita niya. Alam mo, matalino itong mamang ito. Akala siguro ng mga iba. Paniwala sila na hindi ito kasama sa korupsyon. Ako, hindi ako pupunta doon sa sinasabing kasama siya, nagnakaw, 25 billion ang tanggap niya. Ako, consistently, sasabihin ko, hanggat wala kang ebidensya bilang abogado, hindi ko sasabihin na kasama siya doon mismo sa sinasabi ni
Saldico. Ako, sinasabi kong hindi maalis ang tumakas ng accountability sapagkat bilang presidente ng bansa, ang lahat ng irregularidad, lahat ng ilegalidad, lahat ng kabiguan ng kanyang administrasyon, siya ang mananagot. Kalintulad din na kung ito'y tagumpay, ay siya rin ang dapat na bibigyan natin ng papuri. Kaya hindi siya pa pwede talagang tumakas. Ililimit ko yung sarili ko dun sa command responsibility. At matagal ko na akong sinasabi yan. Yung kisaldi ko, ibang usapan yon. Pero, uulitin naman natin dahil mga kritiko sinasabi, hindi, hearsay yan eh. Yan ang sabi niya. Ang sabi ko naman, ang problema sa inyo, hindi nyo tinitingnan na yung pag-amin niya ay deklarasyon laban sa kanyang interes. Yung pag-amin niya, gumawa siya ng kalokohan. Gumawa siya ng irregularidad. Gumawa siya ng illegalidad. Nagkamit siya ng krimen. Inaamin niya na yun. Kaya whether sinumpa niya o hindi, publiko eh. Sinasabi mo na nga sa publiko. Kaya, yung tinuturo niya, sinasabi niya, kasama ko yung mga yan. Katunayan, ako'y sumunod lamang sa utos ng presidente. O madalit sabi, hindi mo pwedeng sabihin na walang bahid ng merong bahid ng katotohanan kasi nga inilag niya ng sarili niya. At syempre, ang feeling niya, ba't lang ako naman? Ako sumunod lang kaya kailangan ituro ko na kayo. Iyan ang nangyari dyan. Kaya, yung pong sinasabing kailangan sinumpaan, malayo kaya sumpaang salaysay mo yan o hindi na mahalaga ngayon yun. Ang taong bayan, matagal nang naniniwala na dahil sa kanilang pananaw, kahinaan ng presidente, sa kanilang pananaw, sila'y napaglinilangan, o sa kanilang pananaw, ang iba naman, na siya talaga ay utak ng mga kalokohan, hindi nyo na kailangan ng sinumpang salaysay ng kung sino man. Para sa kanila, merong gumawa ng krimen na kasama niya at nag-umami na at itinuturo na siya. Yan o malaga. Kaya ang taong bayan ngayon, lalong nag-aalam, lalong naniniwala na kailangan ng palitan. Kaya kita nyo ngayon, ang karamihan sa tumatawag na ngayon, Marcos resign. Kahapon nagsimula na yung Marcos resign. Samantalang yung kabila naman, yung yellow o mga dilaw, ayaw nila ng Marcos resign. Sila naman, ayaw nila. Kasi mag-resign, si Inday Sara ang magiging vice-presidente. Ayaw nila yun. Siyempre, ayaw nila yun. Kasi ayaw nga nila sa Duterte, di ba? Ang Iglesia ni Cristo naman ay pinanatili yung kanilang pagka-neutral. Ibig sabihin, sa kanila, gusto lamang nila ng transparency and accountability. At sa kanilang pananaw, tapos na ipakita na nila at naging matagumpay na ang kanilang layunin na ipakita sa buong bansa at sa buong mundo na sila ay maninindigan at tinatawagan ng pansin ang gobyerno ito na kailangan gumawa ka na ng mga kaparaanan na naaayon sa batas. Kaya yung una, 1 milyon. Kahapon, di ba, araw-araw ko nandun. Kahapon, mas marami. Palagay ko, dumoble yun, nag-2 milyon. Talaga, alam nyo ba, mula sa Luneta hanggang doon sa monumento, 3 oras at kalahati ako sa loob ng kotse. Kami ni Alex. Kasama ko. Hindi ko kami nakarating sa People Power Monument ng pangalawa araw. Nung unang araw, nandun ako. Pangalawa araw, pagdating namin, tapos na kasi umalis kami sa Luneta, 6:45. Dumating kami ron mag-aalas 12. Dahil nga 3 oras at kalahati. Dahil sa dami ng tao, yung paglabas mo lang, nakakotse ka na nun ha, paglabas mo lang, talagang wala kang madadaanan sa kapal ng tao. Yan ang mga tao niya. Talagang galit na. At kahit na nung paliwanag ng administrasyon ito, hindi na sila papakinggan. At anumang lumabas na laban sa kanila, may ebidensya mga wala, ay paniniwala na tuloy-tuloy na ho yan.
Kasi nga, pinabayaan nila. Meron silang mga pagkakataon na gumawa ng kaparaanan upang matugunan ang pangangailangan ng bayan. Hindi nila ginawa. Sa halip, ay tinuloy-tuloy nila ang hindi pagtugon sa mga pangunahing pangangailangan, ang patuloy na pagnanakaw at pagyayabang pa sa kanilang mga nakaw na yaman. Kaya ang taong bayan ay sobrang galit na. Hindi naman nagkakaiba yung aming posisyon dyan. Yes. Parehong-pareho lang naman ang posisyon natin dyan. Kaya makinig kayo kay PP Inday Sara. Sa totoo lang, yung kanilang sinimula na pagtugi sa kanya doon sa 127 million. Pero mo, pinagkabala nila yung 127 million. Na unang-una, wala naman talagang anomalya doon. Kasi mismo yung COA ay hindi nagsabi na may irregularidad. Pero pinagtuunan nila ng pansin, ginawa po nilang ground for impeachment. 127 million lang yun ha. Ito yung pala, ang ninanakaw nila, trilyon. Wala pa sa katiting, wala pa ang 1% doon sa pagnanakaw na ginawa nila. Kaya tama yung sinasabi niya, nalulunod kayo sa inyong mga ninakaw na pera, sa inyong greed, sa inyong sobrang pagnanasa na makakuha ng pera ng bayan. Kaya ngayon, talagang nalulunod sila. Kaya yung mga nalulunod at baka mamatay na, hinihila na yung mga taong nasa tabi nila. Nakasama rin nila sa pagnanakaw. Alam mo yung si Jaime Marco, gaya ng matagal ko nang paulit-ulit na sinasabi, sa akin ay zero credibility yan. Walang credibilidad yan. Ang ibig ko sabihin, hindi totoo yung sinabi niya ngayon. Ang sinasabi ko, tingnan ninyo ang kasaysayan ng babaeng ito. Kung mapapanood ninyo, yung kanyang ginawang pelikula tungkol sa kanilang mag-anak, makikita niyo ron kung paano niya, dahil siya ang producer sabi siya na sunod. Makikita niyo doon sa pelikula, mga 2-3 taon na ba nakakalipas nung gumawa siya ng pelikula, na siya ang bida at ang kontrabida at mahina at pasaway ay yung kapatid niya. Inaapi niya yung kapatid niya mulat sa pulpa. Kaya dati ng bad shot yan kay Aimee. Ngayon, tingnan nyo nung, di ba, nasira ang kanilang pangalan. Ilang taon ba nasira ang pangalan nila? 1986 pa nasira ang pangalan nila. Nagkaroon ngayon ng pagkakataon na buhayin, i-resurrect ang pangalang Marcos. Dahil nga, sa hindi inaasang pagkakataon, nag-slide itong si Inday Sara to Vice President. Kaya nawala ng kandidato, yung grupo, isa siya sa mga nagsulong na si Ferdinand Marcos Jr. ang maging katandem. Tinawa, ngayon sinasabi niya na itong kapatid niya, bangang ito, adik ito. Kaya ang lahat ng mga desisyon niya ngayon ay dahil sa kanyang pagka-drug addict, kailangan ito ma-rehabilitate. Pero kahit anong gawin niya, walang mangyayari. Tandaan niyo alam niya yan. Sangayon sa kanya, alam ko po yan dahil kapatid ko yan. Correct, tama ka dyan. Pero bago ako puntahan dyan yung kanyang expose na yan. Nung kandidato na si Presidente Marcos Jr., yan po ay initsapuera sa kampanya ng Marcos Jr. Kasi nga, yung kapatid niya, itong batang kapatid niya, matagal nang nagre-react dyan kasi nakikita niya masyadong tusok. Masyadong gumagamit ng maraming tao. Ako, alam ko, may karanasan din ako yan. Talagang gagamit yan. Ilang beses na. Kaya, dati na may reaction. Kaya pati kanyang kabiyak di niya kasundo, yung kanyang sister-in-law. Madalit sabi, itsapuera siya sa kampanya. At nung manalo na, itsapuera pa rin siya, hindi siya makapasok-pasok. Kaya, medyo
nag pumorma siya na kumakampi sa anak. Tandaan niyo, di ba, tumakbo siya senador. Eh, samantalang ang posisyon niya, Inday Sara siya, binabanatan niya ng mga pahaging yung kanyang kapatid. Pero nung kumandidato siya, nasa lado siya ng Marcos administration. Bakit? Sapagkat nakita niya, kung dito ako sa Duterte side, sa PDP laban, delikado, baka matalo ko. Samantalang ko sa Marcos, may makinarya, may pera, at saka malakas. Malakas pa dahil bagong halal eh. So doon siya pumunta. Anong nangyari? Ang nangyari, bumagsak ang kanyang rating. Bumagsak. Nung makita niyang bumabagsak ang rating niya, nagsimula siya ng mga investigasyon sa Senado. Bumibira ngayon siya sa kanyang kapatid sa mga pag-aresto. Iyan ang ginawa niya. Dahil bumabagsak. O di sinalo naman siya ni Inday Sara. Kaya nakapasok. Kung hindi, siya sinalo, talo na siya. Siguradong talo. Gaya ng mga hindi umimik, yung mga tumahimik, hindi pinagtanggol si Pangulong Duterte. O ito ngayon. Alam na ho ng lahat. Kasi hindi naman tinatanggi ni Presidente Marcos Jr. na hindi siya addict, na hindi siya nagdodroga. So ang perception talaga ng lahat o karamihan o majority overwhelmingly talaga naniniwala sila na addict itong mamang ito. Pero ito ngayon ang tanong. Alam mo na yan mulat sa poll. Alam mo yan eh. Pero kung totoo ngayon na sinasabi mo na ang kanyang mga desisyon ay palpak na lahat, pati na yung sa korupsyon ay kasama siya dyan, alam mo na pala yan. Bakit, number one, isinulong mo ang kanyang kandidatura bilang presidente? Bakit mo sinulong? Kasi gusto mong makinabang. Pero nung naitsapuera ka, bigla kang bumabanat. Pangalawa, nung bagsak na ang rating mo, saka ka nagsisiksik kay Inday Sara. At mahal mo raw si Inday Sara. Pero ano ho bang ginawa niya? Nung inaresto si Presidente Duterte, ikinulong, dinikinig, sinaktan ang kanyang pamilya, pati mga abogado niya. Si Inday Sara nasa Villamor, kasama si Bongo, hindi makapasok. Nasa ang Amy Marcos na nagsisigaw na love ko yan si Inday, hindi ko papabayaan yan. Ang mga Presidente Duterte. Pero wala po siya doon. Tumahimik siya. Wala po siyang ginawa. Tumahimik. Nagsalita lamang siya nung bumabagsak na ang rating niya sa kandidatura niya. Saka siya nag-launch ng investigasyon. Okay. Eto na. Hindi ba? Palagi nating pinupuna ang ginawa niya. May rally kagabi. Inilabas niya ngayon. Yung mga kesyo, nung bata pa sila, ganito, pati ang tatay niya, madali sabi, siniraan niya na siniraan ng kapatid niya. At totoo naman, sapagkat hindi lamang siya nagsasabi niyan, marami na yung mga kaibigan niyang personal, kumbaga open secret na ho yan. Marami nang nakakaalam diyan. And the fact na hindi naman tinatanggihan o inaamin, lalong naniniwala ang tao. O ang tanong ko sa kanya, dapat nung sumabog yan, ikaw na kapatid, kung totoo yung sinasabi mong mahal mo siya, yung ginawa mo kagabi, ginawa mo na yan 2 taon na ang nakalilipas. Ang tanong, bakit ngayon ka lang nagsalita? Ay simple lang ho yan. Kasi nga, pinapakita niya sa atin na pag siya ang kanyang buhay sa politika ay nanganganib, gumagawa siya ng kaparaanan para mabuhay. O bakit? Bakit niya ginawa yung kagabi? Kasi nakikita niya ng bagsak ang administrasyon at maaaring mawala na. Marcos ho siya. Marcos din yung kapatid. Marami na nagdududa sa kanya, hindi ko pwede. Masasama ako dito. Kaya lumabas na ho siya na dapat inilabas niya noon pa. Hindi niya ginawa.
Pero dahil nabibitin na naman, nanganganib na naman siya, eto na naman siya, nagmamagaling at nagpapakitang gilas. Siyempre, marami namang nabobola sa atin. Pero ang inyong likod, sorry na lang po, talagang hindi ako naniniwala sa kanya sapagkat marami na akong karanasan dyan na ginagamit niya lang ang mga Duterte, ginagamit niya lang ang makakatulong sa kanya at pagkatapos yan, wala ka na. Sarili niya lang ho ang kanyang inaasikaso. O yan ang masasabi ko dyan. Whether coincidence or not is immaterial. Ang mahalaga dyan, alalahanin mo na walang presidente na pumayag na ilibing yan. Kaya nga hindi ba matagal na nating sinasabi, doon lamang ipinakita ng Presidente Marcos Jr. ang kanyang pagkawalang utang na loob. Sapagkat biro mo, ilang presidente, ilan ba? Tatlo? Ang hindi pumayag na ilibing dahil natatakot sila. Kasi nga, at that time, anti-Marcos ang sentiment. Pero si Presidente Duterte, dahil matino, dahil ang kanyang matibay na paniniwala, kung ano yung batas sundin natin, kahit sino magalit sa inyo, wala akong pakialam. Yan ang batas. Palitan yung batas kung gusto nyo. Pero ang sabi ng batas, kung sino ang dating naging presidente at naging sundalo ay may karapatan na ilibing. Kaya inilibing niya. Pero itong batang ito, hindi ko alam kung sarili niya ito o siya ay dahil sa kanyang kalagayan o dahil sa mga sulsul sa kanya o baka kasama na rin yung kapatid doon. Binanata niya pa. Kaya, alam mo, ang problema kasi dito kay Amy, doble kara ito. Hindi mo malaman ito. kung saan ang ihit ng hangin, ang mga kabuti sa kanya, doon siya. O kaya never kong naniwala sa babaeng yan. Pero siyempre, marami ring matutuwa sa kanya dahil kapatid na nagsasabi. Pero kahit na hindi yung sinabi ni Amy Marcos, lahat ay naniniwala na. Kasi nga, hindi lang naman ang kapatid ang nagpatunay. Kung hindi, marami na nagpatunay niyan. Mga kaibigan, personal na kaibigan, at saka mismo ang presidente naman kasi, hindi rin naman tumatanggi, hindi rin naman umaamin. Pag ganyan, kay ganyan, talagang maniniwala. Kaya hindi na ho natin kailangan ng pagpapatunay ng isang kapatid. Ang paniniwala ng taong bayan, talagang nagkaroon at hanggang ngayon, ay siya ay nasa impluensya ng droga. Yan ang hindi mabubura sa paniniwala ng mga kababayan. Whether or not pinatunayan ng kapatid. Kasi as far as they're concerned, we do not need your validation. But of course, yung mga nagdududa pa, makakatulong yon. Pero mas marami ang dati nang alam na ganyan ang sitwasyon ng kanyang kapatid. Makakaawa naman si Clara. Hindi ako magtataka dahil baka biglang magising siya Sabi niya, magre-resign lang ako. Napakahirap ipagtanggol ito. Nagiging sinungaling na ako. Siya pa naman abogada. Kaya in a way, naaawa talaga ako sa kanya. Pero ang katotohanan, gaya ng sinabi na natin, yung hindi niya pag-imik sa akusasyon na sinasabihan siyang adik. At yung mga sinasabi niya naman ng mga test, hindi naman totoo rin yun. Kasi ayaw nga magpasailalim sa hair follicle test. Yun ang pinakamatindi at makatotohanang test para malaman mo kung hanggang ngayon dati nagdodroga ka pa. Pero hindi niya nga ginawa yun O kaya, itong si Clara, nakakaawa naman. Kaya mo na lang yung dalawang baka tatanggapin na rin yung resignation mo para matapos na ang iyong paghihirap sa pagtatanggol ng napakahirap na ipagtanggol na katotohanan. Wala, material din sa akin yung mga video-video yan. Totoo siguro sinasabi niya, pero irrelevant yan. Alam po ninyo, ang katotohanan dyan, yung si General Bronner, siguro nahihirapan din siya. Sa tingin ko, ang feeling niya, gagayahin ko si Secretary Enrile ng mga panahon, gagayahin ko si Secretary Angelo Reyes, at yung Chief of Staff na nung nakita nila na ang tao ay galit na, wala akong choice kung hindi suportahan. Sa ngayon, since hindi niya pa nakikita yung talagang sobra araw-araw malawakang mga rally, tahimik lang siya.
Pero yung mga nasa baba, maniwala kay nasa baba, hindi mo ba galing, saan ba ako daraan? Kung hindi papuntang Luneta, kundi sa mga pulis. Lahat po sila nagsisigawan. Duterte kami. Bulong, bulong, sir. Kami nag-aantay lang. Nag-aantay. Puro mga Duterte. Kaya yung mga general sa taas, naghihintay din ho yan. Maniwala kayo. Mag-withdraw ng suporta yan. Kung makikita nila, overwhelming na ang taong bayan. Para hindi na magkaroon ng madugo, mag-withdraw ng support yan. Gaya nga ho na sinabi ko, yung mga rallying yan ngayon ay simula ng katapusan. The beginning of the end, as I said in my article in the Manila Times, at sinabi ko pa nga sa mga interview, actually game over na yan. Darating tayo sa inevitable mangyayari at mangyayari yan. Kaya sabi ko nga, que sera, sera. What will be, will be. Nakatakda na o sa tanda na. Kasi nga ayaw naman silang makinig. Katakot-takot na yung payo, katakot-takot na yung mga demands for transparency and accountability to respond to the needs of the countrymen of ours, to be faithful to the oath of office they have taken. Pero wala. Talagang tuloy-tuloy pa rin. They flaunt their ill-gotten wealth. They strut like peacock. Pinagmamalaki pa ang mga pagnanakaw nila. Pagkatapos sila nagtatakipan. Alam po ninyong lahat, ang taong bayan, may hangganan din. Mapasensyoso ang Pilipino. Pero pag inabot na yung pasensya, talagang pumuputok din. Alam mo yan, sana mas marami pa ang mga ganyan sa iba't ibang lugar. At sa tingin ko, gaya ng sinabi natin, ito yung simula ng katapusan. At tuloy-tuloy na yan. Maniwala ka, Franco, ang taong bayan ay hindi mo na mapipigilan. Ilalabas at ilalabas ang hinaing nila, ang pagkadisgusto nila, ang kanilang pagkadismayado. Wala na, kahit anong gawin pa. Palagi, wala ka nang gagawin tama pagdating ngayon dahil yan na ang paniniwala ng tao. No? Sabi niya, ipapayal niya. Kasi sinasabi niya, by December daw, nakakulong. Pagpusta ako sa inyo. Hindi mangyayari yan. Assuming na hindi magkaroon ng pagbabago ng pamahalaan. Kung mag-survive si Marcos Jr. dito, yung sinasabi ng dalawa, si Marcos Jr. at saka siya, na may makukulong sa December, pupusta ako sa inyo, hindi mangyayari yan. Pag nag-survive sila. Pag hindi sila nag-survive, ay tuloy ang mga pagdidimanda ng bagong pamahalaan, pati silang dalawa, pag sila siniswerte, nakakulong din sila. Alam nyo, hindi rin ako totoo yan, ha? Kaya akala ko, yung ganyan talaga nangyari. Kausap ko ang isa sa mga leader ng grupong yan. At sinabi niya sa akin, hindi naman totoong pinalayas o hindi kami pinapasok. Katunayan, nilagay kami doon sa Rizal Monument. Sa loob din ng Luneta. Kaya lang, dahil meron ng protocol ang Iglesia ni Cristo na kailangan, huwag kayong magsisisigaw kasi more on religious gathering ito. Kailangan, tahimik lang tayo. So kailangan wala mga placard na resign dito, resign. Hindi nga yun ang kanilang pinagkaisahan. Pero welcome sila, kaya pinapasok sila. Pero yung grupo, dahil gusto nilang sumigaw at gusto nilang itaas yung mga Marcos resign, sabi nila, nakakaya naman kung dito pa natin gagawin to, pinapasok natin tayo. Kaya they decided na pumunta na lang sa Liwasang Bonifacio. Yan ang istorya na. Yan. Maraming salamat, Atty. Sel. Mula naman kay Glenn Sarmiento. Useless PCO funded by billions of Filipino taxes pero hindi sumasagot sa tanong ng taong bayan. Propaganda lang at pagtakip sa totoong kalagayan ng bayan. Attorney. Tagal na. Di mo, tagal na natin sinasabi. Talagang puro panalaki pang ginagawa. Ayan chismis lang yan. Alam mo nyo, pag sa dating sa mga tinatawag na ill-gotten wealth, ako kasi, yung tatay nila at that time, marami na talagang pera yun .
Ako naniniwala ako na yung pera nila noon, nung nasagsagan ng kanilang nakuha nila sa Yamastita Treasure. Marami na akong patunay dyan. Nakita ko mismo. Pangalawa, na-involve din siya sa pera ng Vatican. Marami talagang pera yan. At saka, alam po ninyo, kami ang mga aktivista noon nilaso namin ang taong bayan. Kasi kami nga yung mga nasa kaliwa na ninakaw ni Marcos ang pera na nandiyan sa treasury. Ninakaw niya yung mga gold bars. Pero tandaan nyo, nung 70s, nung siya'y presidente, ang budget po natin noon, wala pa nga ilang milyon lamang, ilang daang milyon lamang. Paano niya nanakawin yung trilyon? Wala kang pera ang bansa noong panahon na yun. Pero pagdating doon sa ill-gotten, hindi ako naniniwala sa parte yun. Mawalang galang na. Yung parte yun, hindi ako naniniwala. Pero yung mga paglabag, pagpatay, dahil nangyari sa kanyang watch, yung mga galamay niya, mga kalyado niyang mga nagnakaw, command responsibility pa rin yun. Siya pa rin ang dapat managot. And maraming salamat, Attorney. Mula naman kay Lilibeth as usual. Attorney Sal, excellent explanation with wisdom and discernment. Superb discussion. Very good, SMNI anchors. Mabuhay po kayo. Keep it up and more power. May hangganan din ang... Salamat po. Gaya ng sabi ko nung isa tinatanong ko, ba't wala ka sa listahan ng mga destabilizer? Kasi ako hindi naman ako nagdi-destabilize. Pero na nagdi-destabilize sa kanyang sarili. Ang ginagawa ko po ay analyze. Sinusuri ko, pinag-aaralan ko ang mga galaw at ang mga nakaraang kasaysayan ng ating bansa. And then, sasabihin ko na ngayon, ang mangyayari kung hindi nila gawin ang dapat nilang gawin. Kaya, I prophesy. So, I analyze and prophesy kung ano ang mangyayari sa kanila kung hindi nila gawin ang dapat nilang gawin. May salamat, Attorney. Mula naman kay JPC. Attorney, hindi mag-step down ang Pangulo dahil kapitoko ang men in uniform. Ayaw sumapi sa taong bayan. Nakikita naman natin na nakaangkor pa rin sila sa kapitoko. Kita na ang katiwalian ng administrasyon dahil busog at lasing sa kapangyarihan. Ako, ang tingin ko, hindi ko talaga magre-resign yan. Ang tingin ko, parang yung nangyari sa tatay niya. Tatakas na lang, mag-i-exile. Kasi kung hindi, baka lusubin siya dyan sa Malacanang. Ganun o mangyayari dyan. He will not resign. He will just escape from his accountability. Eventually, kung nagkaroon talaga ng tinatawag na withdrawal of support, ay pwedeng yung military sasabihin sa kanya, parang respeto na lang sa inyo, Mr. President, papayagan na lang ho namin kayo, umalis na lang ho kayo para matapos na ito. Matapos magkakaroon ng panibagong pamalaan at siguro after a few years, i-stabilize natin, magkaroon tayo ng halalan. Ganun ang mangyayari niya. Maraming salamat, Attorney. Mula naman kay Suwod Bansuan. Sir, Attorney Panelo, if ever itong 3 days rally hindi naging successful, sa tingin niyo po ba maiinsulto ang taong bayan at matatawa si BBM? Unang-una, tapos na nga ho yung rally. Yung 3 araw na rally ng Iglesia ni Cristo ay tinigil na ho nila. Wala na hong rally sa Luneta. Yan o nakausap ko mismo yung political advisor ng INC at aking tinext. Talagang tinitigil na raw nila ang rally nila sapagkat yung kanilang purpose na maihayag ang damdamin ng taong bayan sa pamamagitan nila ay nakuha na nila ang tagumpay. Nakita na ho ng taong bayan na talagang palang napakalawak na ang diskontento ng bansa. Kaya sabi nila, tinitigil na namin 2 araw, okay na. Pero,
Sabi ko nga sa political advisor, sumunod kaya yung ibang grupo na titigil na rin? Sa tingin ko, hindi. Kaya yun pong rally na 3 araw, itutuloy po dyan sa People's Power Monument mamayang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy. Maaaring pagkatapos ngayong araw nito, meron tahimik muna, mag-organize naman. Pero tandaan nyo, sinasabi ko, tuloy-tuloy na po yan. Ang Iglesia ni Cristo, para sa kanilang pananaw, ay nakuha na nila. Tagumpay na sila. Naipakita na nila sa pamamagitan ng kanilang mga rally ang tunay na kalakaran dito sa ating bansa. Okay na yun. Pero itong mga iba, palagay ko, itutuloy-tuloy nila yan. At ang mangyayari niyan, lalong mag-accelerate, mag-spiral ang mga rallies, gaya ng ginagawa sa Davao. Yan iba't ibang syudad, magkakaroon ng mga pocket rallies yan hanggang magkaroon ng merging of forces. Pati yung mga dilaw na yan sa 30. Maraming gusto rin nang sumama doon. Kasi nga, stop corruption. Pero ngayon, nag-snowball ang Marcos resign. Baka pag itong si Saldico, ilabas niya na yung mga ebidensya niya, at ako'y naniniwala may ebidensya yan. Otherwise, hindi niya ihuhulog ang sarili niya. Wala. Pag yan, nakita ng mga dilaw, naku, talaga nga palang totoo. Magiging Marcos resign na rin yan. Yan ang mangyayari niyan. Maraming salamat, Attorney. Mula naman kay Violi Valenzuela. If there is no fund for bribery, nobody will obey them. Kaya don't pay taxes. No remittances muna. No loans dapat. Kasi most Pinoys are homeless and jobless and their debts and property losses are caused by corruption. Wala na, hindi na mangyayari yan. Ang mangyayari niyan, talaga mau-overrun ng events. Tuloy-tuloy na yung mga rallying yan. Yan po, Attorney, ang ating last message mula sa ating mga kababayan. Kayo po, Attorney, may idadagdag po kayo para sa mga ongoing na rallies po natin. Meron din po tayo sa EDSA. So nananawagan tayo sa mga sumama sa rally ng 2 araw na ituloy po natin yan. Basta mapayapa, siguradong yung inyong pahayag, yung mga inyong disgusto, yung inyong pagkadismaya, ay makakarating sa kinauukulan. Whether yan ay sa militar, sa mga pulis, sa mga marine, sa sandatang lakas, at sa gobyerno ito, makarating lang mo sa kanila yan sa pamamagitan ng paglabas nyo sa kali. Malaking bagay na yan. Kasi, mahirap po kung puro tayo social media, puro text tayo, puro lang tayo, nagagalit tayo, pero tayo lang nag-uusap. Hindi yun naniniwala ang mga kinauukulan dyan, ang gobyerno, pati na yung mga dapat maniwala. Kasi talaga namang ang tunay na pruweba na galit ang tao ay ang lumabas sila sa kalye. They will leave the comforts of their homes. They will leave their offices to march in the streets, to show to all and sundry, to this government, to everyone. Now we are fed up. We have to do something. We have created this government, and this government has failed us. We have to show to them that this is where we stand. Yan. Yan. Kaya sumama na ako kayo. Pupunta ako mamaya sa People Power Monument. Mamaya, 3:00 ng hapon. At kung meron pa sa Liwasang Bonifacio, tuloy-tuloy din doon, pupuntahan din ko natin yan. Palagi ko tayong nandyan sa mga rally. Kasi alam mo ba, Franco, hindi ba ikaw, nag-a-anchor ka rin dito, Yes, di ba? Yes, Attorney. Hindi ba 2 taon ko na yan, 2 taon na ako nananawagan, lumabas po kayo sa kalye. Yes. Di ba? Silang plaka na nga ako Palagi ko sinasabi, nung panahon namin lumalabas, sa kalye lumabas na kaya, alam mo, tuwan-tuwa ako. Nagbunga na yung mga pananawagan natin dito sa programang ito.